Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ramil Infante at nais ko po kayong i-welcome dito po sa morning worship service ng Nagpayong Christian Church. At ako po ay live ngayon na magbibigay sa inyo ng mensahe. At nais ko munang batiin ang lahat ng mga kapatid dito po sa NCC. Nawa ang biyaya ng Diyos ay sumainyo at ang pagpapala ng Panginoon ay lagi nating nararanasan sa bawat buhay natin. Nais ko ring pasalamatan ang Pastor Timmy sa kanyang paanyaya para magdala ng mensahe sa inyo ngayon. At nais ko din po na batiin siya ng happy birthday sapagkat birthday niya po nung isang araw. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo at nawa ay lagi kang bigyan ng Diyos ng kalakasan sa Espiritu at pagpalain niya ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong ministeryo. Ngayon pong umaga ay magdadala po ako sa inyo ng napaka-espesyal na mensahe na pinamagatang madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. At yan po ang isa sa mga kadalasang sinasabi ng mga mananampalataya kay Kristo kapag siya po ay nalalagay dun sa mga katayuan ng buhay na nahihirapan siya na ipahayag ang personal niyang pananampalataya sa Panginoon. Matapos niyang i-confess ang kanyang faith in the Lord. At siya'y naligtas, kaya madaling maging Kristiyano. No? Ipapahayag mo lang at mananampalataya ka ng buong puso at ipapahayag mo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon. Sa langit na punta mo kung ginawa mo to ng buong puso. Anak ka na ng Diyos. Pero yung patunayan mo natin na tayo ay Kristiyano sa bawat araw ng ating pakikisalamuha, sa ating pamilya, sa mga kapatiran, sa mga hindi mananampalataya. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, yun po ay napakalaking hamon para sa marami. At dito minsan nagkakaroon ng problema ang bawat relasyon, maging ang relasyon sa iglesia. Kaya po dito sa aklat ng Philippians chapter 2, verses 1 hanggang 5, babasahin ko po sa Tagalog sapagkat meron akong napansin na salita na hindi na ipahayag ng wikang Ingles, pero makikita natin sa original na wika. Ang sabi po dito sa verse 1 hanggang 5. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu Santo, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan na kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, na nagtataglay ng isa ring pag-ibig, na nagkakaisa ng akala, at isa lamang na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kung hindi sa kababaan ng pag-iisip ay ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kesa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kung hindi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat naaabot ng tinig na ito at ang liwanag ng iyong salita ang siyang magbigay ng kaunawaan sa aming mga isipan ngayong umaga. Lalo na narito kami sa isang kalagayan na nasa loob lang kami ng bahay at nagkakaroon ng madalas na hindi pagkakasundo ang bawat miyembro ng pamilya o maging sa iglesia ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Panginoon, tulungan mo na ang Espiritu Santo mo ang maghatid ng mensaheng ito sa aming mga puso. Baguhin mo po ang aming mga buhay at pagpalain mo ang iyong banal na pangalan. Maraming pong salamat sa inyo sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Meron pong isang lalaki na naging ahente ng vacuum cleaner. At sa kanyang pagiging ahente, nangarap siya na someday, sabi niya, magiging matagumpay ako at magiging maunlad ako na ahente. Hindi ako mananatiling ahente lang. Isang araw, magkakaroon ako ng sarili kong negosyo, pero kailangan ko patunayan ngayon
na meron akong pagsisikap, determinasyon, at meron akong personal na magiging hipo sa bawat tao na magiging kliyente ko. Kaya ang sabi niya, hindi sapat yung namimigay lang siya ng pulyeto at ng mga flyers dun sa kanto. At ang sabi niya, mula bukas, maghahanda ako at ako ay magbabahay-bahay para ipakita sa mga tao gaano kahusay itong vacuum cleaner ko. So, naghanda siya, nag-aral, puno ng kumpiyansa, ay nagsimula siyang pumili ng isang lugar na hindi naman pang mayamang eksklusibo at hindi rin naman squatter, yung pang middle lang. At ang sabi niya, ipapakita ko sa kanila ang husay ng aking produkto. Pumatok siya sa isang bahay. Puno ng kumpiyansa, maganda ang bihis, isipan ng lahat ng kanyang pinaghandaang sabihin. At nagbukas sa kanya sa pintuan ang isang matandang babae na mayroon ng mga 80 taong gulang. At ang sabi niya, Inang, magandang araw po sa inyo. Ako po ay naparito sa inyo. Meron akong dalang magandang bagay. Pwede po ba kayong maabala? Pwede po ba pumasok sa inyong bahay? At sa kabutihang loob ng matandang ito, pinapasok siya. At ang sabi sa kanya ay, halika, at kung ano man yung dala mo ay makikinig. So ang ginawa ng lalaking ito, meron po akong dadalhin sa inyo at ipapakitang isang produkto na napakahusay at nakakita siya ngayon ng isang ashtray na punong-puno ng abo at ng upos ng sigarilyo. At ang sabi niya, bigla niyang kinuha at itinapon niya sa lapag. At ang sabi niya, buong pagmamalaki, ang sabi niya, ito pong produkto ko, kayang damputin lahat ng pinakamaliit hanggang pinakamaliit na abo na nandiyan sa lapag. At pag hindi po nalinis nitong vacuum cleaner na dala ko, didilaan ko yan. At sisimulan kong linisin ang floor nyo ng dila ko. Sabi sa kanya ng matanda, anak ko, iho, mabuti pa magsimula ka na ngayon kasi wala kaming kuryente. Minsan nahihirapan tayo na patunayan ang lahat ng ating mga sinasabi, ang lahat ng ating ikino-confess, lalo na ang pananampalataya natin sa Panginoon Jesus. Minsan nahihirapan tayong patunayan kung gaano nga ba katotoo ang ating nagiging pagtitiwala sa Panginoon. Mga kapatid, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, sa aklat ng mga Pilipos, namamanhik siya doon sa mga kapatiran sa loob ng iglesia. Pero ang chapter 2 verse 1, ang simula ng verse na ito sa English ay if, no? Sinasabi dito ni Apostol Pablo, if meron nga kayong kasiglahan kay Kristo. Now, hindi po ganun kasi ang original na ipinahayag sa Biblia. Ang hindi po, kung hindi nakuha nitong Tagalog version, yung mismong gustong ipahayag ni Pablo, na hindi siya nagsasabi ng baka sakali o isang kalagayan na maaaring mangyari. Kung hindi ang sinasabi niya dito ay hindi if, kung hindi since. Kaya ang sabi ng Tagalog, kaya nga, ang ibig sabihin, ito ang inyong kalagayan, kaya dapat ito ang inyong buhay. Hindi niya sinasabing kung ito ang inyong kalagayan, dapat ganito ang inyong buhay. Hindi po ganun. Ang sinasabi doon ay hindi if, kung hindi since. Ang ibig sabihin, tayo po ay nasa isang katayuan na maaari natin ipahayag ang pagkakaisa ng Espiritu sa loob ng iglesia, ang pagiging mabuting patotoo, ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao sa ibang mga kapatiran o maging hindi Kristiyano. Lalo na kung dumarating yung panahon ng kagipitan o ng pagsubok para ihayag natin ang katotohanan ito. Ang ibig sabihin ni Pablo, ngayon nga, kaya nga, dahil tayo ay kaisa ni Kristo, kasama ni Kristo, kailangan nating ipakita ang mga bagay. Mga kapatid, meron pong mga bagay na minsan naghumahamon sa ating mga kakayahan bilang mga Kristiyano para ipahayag sa ating pananalita, sa ating pag-iisip at sa ating gawa ang pag-ibig, ang katotohanan ng pagiging mananampalataya at tagusunod natin sa Panginoon. Kaya minsan sa loob ng sambahayan, no, yung mga lalo na ngayong pandemya, nagkakaroon talaga ng
problema ang mga relasyon. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko, no, pag walang pera, mainit ang ulo ng tao. At kapag ikaw, halimbawa ako lalaki, meron akong asawa. Ang asawa ko, pag humingi ng pera sa akin, wala ako na ibigay, ay magiging away na yun. Yun ang problema. Dahil tatlong katangian daw ng babae kapag humihingi eh. Madalas, malaki, at palagi. Kaya kailangan talaga, no? Matutunan natin paano ko ipapahayag, paano ko magiging mananampalataya sa lahat ng oras. Kasi halimbawa, nagkamali tayo ng pagsasalita, ng isipan, ng ating paggawa. Minsan nangyayari na aapektuhan na ang bawat relasyon na meron. Even sa church, nangyayari po yan sa loob ng iglesia. Kung sino yung wala, yun ang pag-uusapan. No? Nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi. Meron pong ibinigay si Pablo dito na 3 bagay na dapat gawin ng isang mananampalataya. Alam po ninyo, the Bible is livable. The Bible is livable. Kailangan pagka tayo po ay nagbasa, nakinig, nangaral ng salita, lagi niyang tutugunin ang tanong na papaano. Ang ibig sabihin, meron dapat na ipapakita sa atin na pamamaraang praktikal ang salita ng Diyos kung papaanong magiging totoo yung spiritual na katotohanan nito sa ating praktikal na buhay. Parang isang bata yan na nag-aaral sa elementary. Malapit na siyang sumasakit na yung tiyan niya. Gusto niya nang pumunta sa CR eh. Biglang sinabi ng kanyang teacher, lahat kayo na gustong pumunta sa CR at sumasakit na yung tiyan nyo, itaas niyo ang inyong kamay. Biglang nagtaas ng kamay yung bata. At sabi niya, ano pong kaugnayan nun? Paano po makakatulong sa akin yun? Minsan ganun eh. Malaman man natin yung pinakamalalim na kahulugang espiritual ng isang bagay. Kung mabibigo naman tayong maintindihan ang praktikalidad na implikasyon nito sa ating pamumuhay. Sa ating pamumuhay, baliwala po yun. Kailangan sasagutin niya lagi yung tanong, no? Papaano? Yun po ang ibig sabihin ng anointing, the ability to do. Ang Biblia, sabi, bibigyan tayo ng espiritu ng kakayahan upang, no, magawa natin. So, kailangan natin na maintindihan papaano ako magiging Kristiyano sa loob ng aking sambahayan, sa loob ng aking iglesia, sa loob ng ating trabaho, at mapapahayag natin hindi lang sa ating mga konfesyon, kung hindi lalo na sa ating mga buhay. 3 bagay po, unang-una. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa verse 3 ng chapter 2 ng Philippians, ang sabi niya na huwag daw magkaroon ng anumang conceit. Okay? Do nothing out of rivalry, sabi ng English, or conceit. Huwag daw magkaroon ng pagpapalalo at magkaroon ng pagpapaligsahan. Kung hindi, ang sabi niya, sa kapakumbabaan ay ipalagay ninyo na ang iba ay mas importante kesa sa inyong sarili. Napakahirap po nun. Yung ilagay mo ang iba sa lugar na gusto mong nandoon ka, napakahirap po nun. Ang tao po, likas na ang buhay niya, ang gusto niya, siya yung nasa una. Siya yung nasa gitna. Siya yung bida. Siya lagi yung nakikilala. Siya lagi yung napapansin. Ayaw natin makarinig ng mga negatibong bagay, ng mga pula-pula o pamimintas. Ayaw natin yan. Kahit positibo ang intensyon, ayaw natin nun. Bakit? Ang gusto natin, tayo yung sentro. We are so self-centered a being na lahat ng bagay gusto natin umiikot sa atin, tayo yung nasa gitna. Maging ang Diyos minsan pinapaikot natin sa ating sarili. Ang ibang tao gusto natin umiikot lang sa atin, tayo yung nasa gitna. Napakahirap po nun. Yung ilalagay mo ang sarili mo na ipapaubaya mo sa iba o uunahin mo sila. Napakahirap po nun. Hindi ho yun madaling bagay. Kasi likas tayo, itinayo natin yung buhay natin. Mula sa umpisa pa lang na tayo yung gusto natin, bida. Masyado tayong epal. Gusto natin tayo yung napapansin. Ganun ang Kristiyano kahit sino. Diba isa nga sa mga natural na pangangailangan ng tao is self-preservation. Yan ang sabi ng isang psikologo.
Na ang gusto natin, tayo yung nauuna, pinoproteksyonan natin at inuuna lagi yung sarili. Tingnan niyo yung pilahan. No? Sisingit at sisingit. Ugali ng tao yan. Likas yan na hindi maganda. Kaya yan ang sinasabi ni Pablo na hindi dapat mangyari to. Kung nakikristo na kayo, dapat hindi nyo inuuna ang sarili nyo palagi. Ipalagay ninyo ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyo. Napakahirap po yun. Unang hakbang. Kailangang i-eliminate, tanggalin yung pagiging selfish. Eliminate selfishness. Alisin yung pagiging makasarili. No? Kasi yan sabi ni Apostol Pablo, huwag magpaligsahan, huwag magkaroon ng pagpapalalo, pandaraya ng intensyon at motibo. Sa loob ng iglesia, kangiti sa atin, kakamayan tayo, pero iba iniisip, iba nararamdaman, iba sinasabi. Mga kapatid, itigil po natin yan. Hindi dapat ganyan ang magkakapatid kay Kristo. Dapat meron tayong pagkakaisa. Alisin ang pagiging makasarili. Sabi nga ng banal na kasulatan, ito kasi yung pangunahing problema ng tao. The sin of pride. When Adam and Eve fell into sin, sabi ng banal na kasulatan, nakita niya ng pagkakilala ng mabuti't masama na puno ay mananasa para makapagpatalino. At ang pinaniwalaan niya yung serpiente na hindi ka mamamatay. Magkakaroon ka nga ng kaalaman sa mabuti't masama at magiging parang Diyos ka. So yung design na yun to be more than what God meant him to be, yun ang naging problema ng tao. Mga kapatid, alisin po natin yun. Meron dalawang mag-asawa. Nanggaling yung lalaki doon sa trabaho. At habang pauwi siya patapos ng kanyang maghapon na paggawa, pagod na pagod siya, ang naiisip niya, sabi niya, pag uwi ko, ang gagawin ko, ako ay hihiga doon sa aming sofa, kukunin ko ang remote, at manonood ako ng Korean novela. Yun ang iniisip niya. Ang hindi niya iniisip, ang hindi niya naisip, yung kanyang asawa, habang nandoon sa bahay, at gawa ng gawa sa maghapon, naglaba, nagluto, naglinis ng bahay, nag-ayos ng mga anak, pagod na rin. At ang iniisip niya, pagdating ng asawa ko, siya naman yung hihingan ko ng tulong para gumawa ng mga bagay nito. Meron sila magkaibang isipan, magkaibang agenda, magkaibang layunin. Kaya nang umuwi na yung lalaki, kinuha niya yung remote, nahiga siya sa sofa, tapos binuksan niya sa Korean novela at habang nagaganon siya, ay nagpapahinga siya, dumadaldal yung kanyang asawa at naging dahilan na ng kanyang. Bakit? Inuuna yung sarili kaysa sa iba. Ang sentro kasi na kanyang buhay ay ang sarili. Ganyan po ang nangyayari sa iglesia. We come to fellowship in the church. But if our agenda is focused upon our own selves, kung gusto mo ikaw, no, kapag may bisita, nakaupo ka, di ka tatayo. Bakit? Nahuli sila. Mga kapatid, dapat mayroon tatlong bagay na nangyayari sa loob ng iglesia kapag mayroon tayong mga panauhin. Dapat nararamdaman na niya ng mga tao yung hospitalidad ng mga Christian, na yung bisita ko ay bisita ng lahat. Na yung bisita mo ay bisita ko. Dapat hospitable, magdaman niya that they belong to the church. Irregardless, no? Regardless of who they are. Kailangan makita nila yon. Mayroong pagmamahal, may pagtanggap, mayroong hospitality of church. Ito, iniisip niya lang yung sarili niya at nag-away sila. Mga kapatid, kailangan mapalitan. Si Kristo ang dapat na maging sentro ng ating buhay. Hindi ang sarili. No? Ang sabi ng Biblia, si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. At kung may makakarinig daw ng kanyang tinig, pintuan, ang sabi niya, siya ay papasok doon at titira siya doon. Ang problema po nito kasi, may pinto nga sa puso natin. Pinapasok nga natin ng Panginoon. Pero doon sa loob ng ating mga puso, merong trono. At hindi si Jesus ang nakaupo. Yun ang gusto niyang lagyan, kalagyan.
na siya yung maging Panginoon at tagapagligtas. We accepted Him as our Savior. We must put Him on the throne as our Lord. Mga kapatid, pag ginawa natin sentro ng buhay natin si Jesus, tatlong bagay ang gagawin niya. Ayusin niya yung buhay natin. Yung buhay na dating nakasentro lang sa sarili, yung buhay na dating pinapaikot lang ang lahat ng bagay, maging ang Diyos, babaguhin niya. Lalagay siya sa gitna ng buhay natin. Aayusin niya lahat ng baluktot, itutuwid niya. Ayusin niya ang ating pamilya, ayusin niya ang ating pinapapasan. Buhay, bahay, kabuhayan. Pag ginawa nating sentro si Jesus, hindi na natin makikita yung mga mali ng mga tao, hindi na tayo dun magpo-focus. No, inaawit natin yan. I can see in you the glory of my King. Pero pinagpipiyastahan natin minsan. Minsan kung sino yung chismosa, yun nasa church. Mga kapatid, itigil po natin yan. Hindi tayo dapat nag-uusap-usap patungkol sa isa't isa. Dapat pag nag-usap tayo, mayroong ng pananampalataya na nasusumpungan sa ating mga puso. Eliminate selfishness. Yung lagi ang nagiging problema. Ilagay natin si Jesus sa gitna. Hindi ho ito madali. Kailangan maintindihan natin, hindi sa sariling pamamaraan natin ito makakaya. Sinikap na natin yun eh. Dati sinikap na natin yun na habang tayong misis natin at dumadaldal, sinasabi natin na hindi ako kikibo, hindi ako kikibo. Pero nag-iipon lang tayo ng pressure. At pag puno na yung pressure, sasabog na tayo. Alam mo yung pressure cooker? No? Yan yung inilalak na kaldero para mapalambot mo ang karne ng baka sa loob ng 15 minuto. No? So, mag-iipon ng pressure yan. Pagkatapos, pag puno na yung pressure niya, pipito na yan. Shhh! Pero hindi mo pwedeng tanggalin yung takip. Pag tinanggal mo yung takip, lahat ng sabaw na nilaga nasa kisame. Hindi mo pwedeng buksan yung lock. Kasi sa sobrang bigat ng pressure doon, hahampas yun sa mukha mo at ganun na nangyayari. Pag puno na tayo ng pressure, very destructive na ang isang tao. Nag-aaway na ng mag-asawa. Kakapagsalita na ng hindi tama. Ang mga Kristiyano nagdidibisyon na. Aalis na sa church, sa iba na lang a-attend. Kahit sa church po kayo pumunta, pag ganon ang lagay ng ating puso, we will only cause division. Kailangan maging pagpapala tayo sa church. Tanggalin yung sarili. Yun po yun. Kasi ang altar po, iisa lang ang layunin nun. Ang altar, kaya meron nun, may mamamatay. The altar is for somebody to be sacrificed in. Sabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ibigay ang inyong mga haing buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos bilang inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, kung hindi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Ihalay daw yung sarili. Ano sabi ni Pablo? I die daily. Araw-araw akong namamatay. Ibig sabihin, araw-araw kasi siyang nabubuhay. Hindi madali, mga kapatid. It is not a work that we can plan and execute at magtatagumpay ka. Hindi po. Merong struggle. Paulit-ulit, kailangan mong isuko ang sarili mo. Kailangan aware tayo. Naririnig natin yung sarili natin. Kailangan nadadama natin yung liko. Alam po ninyo, nung bata pa akong pastor, I was an associate pastor. Dalawa kami. And my senior pastor was talking on the pulpit. Tapos pinupuri niya yung isang pastor na kasama ko. Nasasaktan ako. Sabi ko, gumagawa din naman ako. Bakit hindi niya napapansin? Minsan ganun ang tao eh. Pag yung self na isa sa isang tabi ng ibang tao, no? Minsan nagagalit tayo, nagdadamdam tayo. At nung dumarating na yung punto na hindi ko na gusto yung naiisip ko at nararamdaman ko, then and there, ang sabi ko, Panginoon, alisin mo po sa akin to. Itong kaisipan at damdamin na to, alisin mo po sa akin to. Ayoko po nito. Hindi po ako ito. At simula nang nanalangin ako, na isinuko ko yung isipan at damdamin na yun sa Panginoon na wala yun sa akin. Minsan kailangan nating ialay ang ating mga sarili, isuko sa altar.
The moment na madama natin na buhay yung sarili, the moment na nagre-react na siya, the moment na nag-iisip na siya ng hindi maganda, sumasagot na siya sa isipan dun sa asawa mo, hindi natin dapat payagan yun. It has to die. Eliminate the self. Meron daw isang pagong, namumroblema siya kasi sabi niya, ayaw niya na dito sa Manila. Gusto niya makauwi na siya dun sa Mindanao. Sabi niya, paano ko maglalakad papunta doon? Napakalayo. Kapulot siya ng isang lubid na malaki. Sabi niya, papakiusapan ko yung dalawang kaibigan ko na tagak. At sabihin ko doon sa isa, tukain mo yung isang dulo ng lubid. Sa isa, tukain mo yung kabilang dulo. Tapos kakagat ako doon sa gitna ng lubid habang inililipad nila ako papunta doon sa Manila. Patalino. Kaya ganun na nangyari, napakiusapan niya yung tagak. Everything was going smooth. At nililipad yung dalawang tagak, hila ang lubid sa magkabilang dulo, nakakagat dun sa gitna ng lubid yung pagong. Pero habang naglalakbay silang ganon doon sa himpapawid, may nakapansin sa kanila doon sa baba. At sabi, napakatalino naman ang nag-isip niyan. Paano nangyari yan? Kamangha-mangha. Sino kaya ang nakaisip niyang ideya na yan? Narinig ng pagong. Lumingon siyang gano'n. At sabi niya, ako! At nakabitaw siya sa kanyang pagkakakagat at nakulog siya sa baba. Minsan selfishness only causes us pain, trouble. Alisin natin yan. Wala nang sasaktan kung hindi tayo pag nagsimula. Tayo yung makasarili ang intindihin. Sabi ko nga, minsan sa mag-asawa, mas importante na patunayan mo na mahal mo ang asawa mo kaysa sa patunayan mo na tama. Ulitin ko po yun. Mas importante na patunayan mo na tama ang asawa mo kaysa sa na mahal mo ang asawa mo kaysa sa patunayan mo na tama. Kasi para patunayan mo tama ka, kailangan mong patunayang mali siya. And that is where the problem lies. You never gain anything. You never gain anything by being selfish. Tanggalin ang pagiging makasarili. Kaya pag-attend natin, pwede nang mag-fellowship face-to-face on church. Wala nang self. Nandun ang lahat. Sabit doon sa bawat isang kapatid. Hindi mo napapansinin yung pangit niyang suot. Hindi mo napapansinin yung maling grammar ni pastor. Kaya nag-aaway sa church eh. Diba? Ang pastor laban sa nag-aaway na nga minsan yung mag-asawa. Ang pastor laban doon sa mga maggagawa. Ang kapatid laban sa mga kapatiran. Hindi na ganon. Ang papansinin mo na lang, nakasentro ka sa Diyos. Ano sabi ng Biblia? He will keep our minds and our hearts in Christ Jesus. And God will give you peace. Pag ang isip lang daw natin at ang puso natin ay nagkakaisa kay Kristo, yun ang sentro. Ang sabi, magkakaroon ng kapayapaan. There will be peace in the church. Peace in the household. Why? Bakit walang self? Ang sentro ay si Jesus. Tanggalin yung sarili. Kaya pagkahanda ka ng sumagot, dahil puno ka na eh. No? Isuko mo yung sarili. Pigilan mo na. Ikaw talaga. At isuko mo sa Panginoon. Mga kapatid, God will give us the ability to do. Hindi sa sarili lang. It is all by faith. Hindi siya madaling gawin. Mabibigo tayo. At times, we will fail. Pero tuloy lang. Do it again. Hanggang sa bandang huli, mamamaster na natin yung self. It is no longer I who lives, but it is Christ who lives in me. Hallelujah. Ikalawa. Una, tanggalin ang sarili. Patayin yung sarili. No? Yung turtle, dapat nakauwi na sa Mindanao yun eh. Nalaglag siya, nandiyan pala sa bagong ilog. No? Listen. It only causes us to. Alisin yan. The self has to die. Daily. Number 2, kailangan po natin maging subject to Christ. Number 1, eliminate selfishness. Ikalawa, magpailalim, magpasakop, magpaubaya kay
Kristo. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa chapter 2, verse 1. At dito po sa talatang ito, ang sabi niya, hindi lang yung itabi yung isang sarili. Kung hindi, ang sabi niya doon sa verse 1, kaya nga, kung meron kayong kasiglahan kay Kristo, ibig sabihin, dapat maintindihan natin ano ang ating kalagayan kay Jesus. Sino tayo sa Panginoon? Ano ang ugnayan natin sa Kanya? In Christ. With Christ. Yun po yung sitwasyon. Yun po yung kailangan natin maintindihan. Doon manggagaling tayo lagi. Na hindi na ako. No? Na kay Kristo na ako. So, kailangan nating maintindihan the unity of the body is more important than the desires of the own flesh. Mas mahalaga yon. I-preserve natin. Di ba sabi nga ng Biblia? Preserving the unity of the body in the bond of peace. No? I-preserve yung pagkakaisa ng katawan sa tali, bigkis ng kapayapaan. Alam po ninyo, there are so many blessings pag ang mga tao nagkakaisa. Sabi ng aklat ng mga awit, behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Hindi ko alam, matatandaan ko yung classmate ko na Hudyo sa Bible School. Sabi niya sa akin, ganito yan pagka sinasabi namin, hinematov umanaim o hevet akim ganyakan. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Ang sabi ng Biblia, kagaya daw yan nung Mount Hebron. No? Alam po ninyo, yung Mount Hebron, snow-capped yun. Yung itaas niya ay yelo. At pag natutunaw na yung yelo sa taas, dumadaloy pababa ng bundok yung tubig. At dahil doon, merong saganang vegetation doon sa ibaba. There is fruitfulness whenever there is unity. There is refreshing whenever there is unity. Yung bang pagkatuyot na tuyot ka na sa pakikibaka mo sa sanlibutan, pag-attend mo sa church na nanaliwa ka. Ganun dapat. Namumunga ka pag nakikinig ka sa sermon ni pastor. Nahahamon kang magpanalo ng kaluluwa. Nahahamon ka na maging lalong mabuting tao. Ang bunga ng Espiritu nakikita sa iyo. At namumunga ka ng mga kaluluwa. Winning them, discipling them. Listen. Merong fruitfulness, sabi nga ni Pastor Pope, di ba? We should be fruitful. Kailangan mabunga. Mga kapatid, there is fruitfulness. Kagaya daw ng mundok ng Hebron. Whenever brothers dwell together in unity. Ikalawa, sabi, kagaya daw nung inanoint si Aaron ng langis na dumaloy mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang buhok, sa kanyang balbas, hanggang sa laylayan ng kanyang mga damit. Pag nagkakaisa daw ang mga kapatid, pag-iisa at na kay Kristo ang sentro, may anointing. There is anointing. Ano yung anointing? The ability to do. The ability to be. The power that enables you to be. Mga kapatid, hindi tayo mag-i-struggle. Bakit? Bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, individual, at bilang isang grupo, isang iglesia. Paano tayo magiging ayon sa plano ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Brothers, when brothers dwell together in unity, nagkakaroon ng refreshing, fruitfulness, nagkakaroon ng anointing. So, kailangan maintindihan natin yung salitang in Christ, na kay Kristo. Kaya hindi na natin gagawin yung sarili na pansariling motibo lang. Di ba sabi ng Colossus chapter 2 verse 23, na gawin natin ang lahat ng bagay na parang sa Panginoon natin ginagawa at hindi sa tao lang. No, babalik tayo lagi doon sa maliwanag na vision. You see? Bakit ko ba ginagawa ito? Maliwanag dapat lagi yun. The moment na nag-blur yung vision natin, kung bakit natin ginagawa yung isang bagay, then madadama natin yung bigat ng paggawa. At pag nadama mo na yung bigat ng paggawa, no? Ano na yun? May struggle na yun. Burdened ka na eh. Magsisimula ka ng makakita ng mga hindi gumagawa. At mag-uumpisa ka na magreklamo dun sa mga hindi gumagawa laban sa kanila. Nababaliwala na yung paggawa mo mismo.
Kailangan laging clear yung vision. Pag nakakadama na ka na ng kabigatan, ng burnout, parang ayaw mo na, itigil mo muna yung gagawin mo. And find yourself in God. Sabi ko nga, we have to go back to the beginning of our calling, the roots of our calling, when ourselves are still pure, nung dalisay pa tayo. At hindi pa tayo namamantsahan ng mundong ito at ng sarili. Nandun ang Diyos, doon mo siya makikita. Doon kanya sasagutin. Kapatid, sabihin natin lahat ng bagay. Bakit ba natin ginagawa lahat? Bakit tayo nagtsatsaga sa live streaming? Bakit ba tayo nagtsatsagang manood every week? Dahil lahat ng ito, dahil sa Panginoon. Lahat ng ito, para sa Panginoon. Natin kakalimutan yun. Siya ang sentro ng lahat. At ginagawa natin yun dahil tayo ay nakikristo. Kaya tayo nagsisikap na mabuhay na maayos, na nagsisikap na sumunod sa Panginoon because we are in Christ. Kailangan itabi natin lahat. The moment that self is eliminated, kailangan ma-realize natin yung estado ng ating pakikipag-isa, our unity in Christ. Ang sabi doon sa ibang salin, our fellowship with Christ. Diba? Sabi na aklat ng Roma, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Kailangan daw tayo nga lumakad as children of God. Fellowship with the light. Kailangan maintindihan natin. Sino ba talaga si Jesus sa atin? No? Kasi baka naman bukang bibig lang natin siya. Baka ginagawa lang natin ang Panginoon na takbuhan pag may problema tayo. Parang doktor, pag may sakit ka, hindi ka na makahinga, punta ka sa doktor. ATM, pag wala ka ng pera, mag-withdraw ka. Hindi po ganun. Siya po ang sentro ng ating buhay. Pag wala siya, wala tayo. Kaya kailangan nandoon. Araw-araw, hinahanap natin siya sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, sa ating pananalangin, our devotion, yun ang ugnayan, yun ang lifeline ng ating espiritu. At pag napabayaan mo yun, then you begin to lose your life. So number 1, eliminate the self. Number 2, no? Then we have to understand that we are subject to Christ. At number 3, kailangan natin magkaroon ng pusong paglingkod. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa chapter 2, verse 3 hanggang 4. Ang sabi, huwag magkaroon ng selfish ambition. Kung hindi, dapat merong humility. So instead of selfish ambition, may humility. Instead of conceit, dapat merong service to others, paglilingkod sa iba. Lahat ng ito, pag ginawa natin, magiging isa tayo. Okay? Sa Biblia po kasi merong sinasabi si Apostol Pablo sa aklat ng Ephesians na ang iglesia tinawag na the body of Christ. Tinawag na the glory of Christ. Tinawag na the bride of Christ. Minsan merong isang grupo na nagpipresent ng isang dramatization sa isang grupo ng mga bata. Nagsuot sila ng kanya-kanyang costume, merong isa tenga, may isa mata, may isa ay naging bibig, at merong isa doon ay gumanap ng papel ng puso. At isa-isa nila sabi ng mata, ako importante. Wala kayong mararating, sabi niya sa buong katawan. Kung hindi ko nakikita yung lalakaran natin. Hindi naman nagpadaig. Minsan ganyan ang Pilipino. No? Hindi nagpapadaig. No? Hindi nagpadaig yung tenga. Paano ka makakarating kung hindi ko naintindihan at narinig na maigi yung instruction? Mas importante ko sila. Nagpapahalagahan sila kung sino ang mas dakila. Ang kanya-kanya, sabi ng bibig, importante siya. Sabi ng kamay, importante siya. Sabi ng paa, mas importante siya. Nandun sa isang tabi, yung puso. At wala siyang sinabi, wala siyang masabi na ginawa niya. Kasi nandun siya sa loob. Internal siya. Kaya sabi niya sa kanya sarili, ay, wala akong kwenta. Hindi mahalaga yung papel ko sa buhay ng katawan na to. Walang nagiging silbi ang aking pag-iral. Ang sabi niya, titigil na nga lang ako sa pagtibok.
At nung tumigil siya, buong katawan, tepok. Yun po nangyayari. Sabi ng Bible, we are interrelated with each other. Meron tayong kaugnayan na nakadepende tayo sa isa't isa. Ang ibig sabihin, importante ka. Importante. Meron kang ganapin na hindi ko kayang gawin. Meron akong ganapin na hindi ko kayang gawin. At kung ang bawat isang Kristiyano gagawa ng buong puso ng kanya-kanyang ganapin at hindi niya hahanapin na gawin yung gawin, problem, sarili yun eh. Gusto mo, bida ka eh. No? Hindi mo hahanapin na, no? As you become faithful in little things, God will entrust you with bigger things. Alam niyo ba, una kong ministry sa church, wala nag-uutos sa akin. Every Saturday, lilinisin ko ang church para sa youth service. Mag-isa lang. Ilalabas ko lahat ng bangko, isasalansan ko lahat ng mga wala nag-uutos sa akin. Yun lang. And I'm doing that very happily. Contento na ako dun eh. Tapat yung puso. Pagtitiwalaan ka ng mas marami. Mas malaki. Pero kailangan matuklasan natin bilang katawan, importante tayo lahat. Walang mas importante sa Diyos, si pastor, kesa sa inyo. O yung bata na nandoon umaatin na sa hindi po. Sa ilalim ng krus, patag-an lupa. Lahat tayo may kanya-kanyang ganapin, lahat tayo naka-interest. So I would like to urge our mga kapatid natin, gawin natin na may katapatan yung bahagi natin. Find the need and feel that need. Huwag ka na maghanap ng utos ni pastor, hindi naman ako inutusan yan, ba't ko gagawin yan, hindi ko trabaho yan. Ganang ganon. Hanapin mo yung kulang, punan mo yun. Yun ang katawan ng Kristo. Okay? Be subject to Christ. Be unified with Christ. Number 3, have a serving heart. Ano ba yung kaibahan ng servant? Alam po ninyo lahat ng propeta ng lumang tipan, ang tawag niyan servants. Even si Job, ang tawag servant. Pero tayo, we are sons who serve. Tayo ay mga anak na naglilingkod. Hindi nawawala yung puso ng paglilingkod. Lagi para sa Diyos. Lahat ng ito dahil sa Diyos. Reklamo, kailangan pang, pag hindi mo nabati, nagdadamdam. Kailangan makamayan mo. Wala nang ganun. Wala nang Kristiyanong ganun. Pagtagumpayan na nakakahirap, pero kaya natin. May biyaya. Maglingkod tayo ng buong puso sa Panginoon. Yung oras ng pananalangin, nakapahay na nanalangin. At kung sinasabi mong mahal mo siya, ay papanalangin mo siya. Pag sinabi mo, mahal ko ang pastor ko, dapat pinagpipray mo siya. No? Dapat pinapalibutan mo siya ng pananalangin mo siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang ministeryo. Mahal po ba natin ang ating pastor? Mahal po ba natin ang ating mga kapatid? Maglingkod tayo. Maglingkod tayo. Mula sa maliit na bagay, pag naging tapat ka, ipagkakatiwala ng Panginoon yung mas malaking bagay sa atin. Have that heart of a servant. Alam niyo, nahihingi man sa Panginoon. When I was first given the chance to pastor a church in Manila, merong limang missionary from America. Nung in-install ako as a pastor, nililehans nila ako. No, may naka-alliance dito, may naka-alliance dito, meron dito, lahat. Lahat sila nag-speaking in tongues. Ako umiiyak. No? Akala nila umiiyak ako kasi napupuspos ako. Hindi. Umiiyak ako kasi sabi ko, Panginoon, ako ba talaga inilalagay mo dito? Wala po akong puso ng pastor. No, mananakit lang ako dito kasi salbahin ko. Panginoon, kung inilagay mo ko dito, bigyan mo ko ng puso ng lingkod. Nahihingi yun.
natin sa Panginoon na gawin niya tayong tapat at mababang lingkod at ibibigay sa atin ng Panginoon. Babaguhin niya ang ating buhay from the inside out. Matututo ka magmahal ng totoo. Matututo ka na yung salita mo, patunayan mo na totoo. Bakit? Bibigyan ka ng Panginoon ng kakayahan. Bibigyan niya ang puso mo, babaguhin niya. Iibahin niya. Ang kailangan natin talaga dito, tatlong bagay. Dito ka magwawas. We need a right motivation. We need a right mentality. And we need a right focus. Motivation, bakit mo ginagawa ito? Mentality, maliwanag ang dahilan. And focus. Na hindi ka naaagaw ng iba sa iyong gustong gawin. Dapat tayo magpakita sa loob ng sambahayan, sa loob ng iglesia na tayo ang mga. Magwawakas po ako dito sa isang illustration. Meron pong isang Greek mythology na nabasa ako sa isang. Yun daw, goddess of speed, no? Ay minsan nagpahayag na gusto niya daw na mag-asawa na. So, mayroong ilang mortal na nag-attempt. Pero ang sabi niya, ay the moment na mayroong gumapi sa akin, magpapasakop ako doon sa tao na yun. Dahil napakabilis niya. So, lahat na nag-attempt na talo at pinatay. Merong isang lalaki, ang pangalan niya daw ay Hippomenes. At si Hippomenes daw ay tinanggap yung hamon na makakarera sa isang paligsahan ang Diyosa na ito. Pero nagbaon siya ng 3 na gintong itlog. Pagsimulan tumakbo, naunahan si Hippomenes nung goddess. Kinuha niya yung isang itlog. Ibinato niya palayo doon sa track ng takbuhin. Nakita to ng goddess, kinuha niya yung gintong itlog. Tapos tumakbo na naman si Hippomenes, naunahan na naman siya. Kinuha niya yung pangalawang itlog, ibinato niya palayo doon sa takbuhin. Nakita to ng goddess at kinuha niya yung itlog. Malapit na ang finish line. No? At naunahan na naman si Hippomenes. Ang malapit na sa finish line, kinuha niya yung pangatlong itlog at ibinato niya ng buong lakas palayo doon sa takbuhin. Kinuha to ng goddess at nanalo si Hippomenes. Minsan ganun. Someone distracts us from our race. At dahil doon, minsan, naaantala ang ating mga pananampalataya. Ang kapatid, pwede tayong maging Kristiyano araw-araw. Hindi lang sa isang instant, madaling maging Kristiyano. Kung hindi, maaari natin ikabuhay ang ating pananampalataya. The Bible is living. Nahamon ko po ang lahat. Magtalaga tayo ng ating buhay sa Panginoon. Ilagay natin si Jesus sa sentro ng buhay. At italaga natin sa katapatan sa Panginoon. Let that relationship with God, as we make Him the center of it, grow deeper and grow wider sa ating devotion, sa ating pagtatalaga ng buhay sa Kanya. Let us all bow our heads down and close our eyes. At itatalaga natin sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating pamilya, ang ating ministry. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo. Sa dakilang biyaya ninyo sa amin po. Nakikita mo po, ang bawat naaabot ng tinig na ito, dito sa live broadcast na ito. Panginoon, ang dalangin ko po. Tulungan mo kami. Totoo po, madaling maging Kristiyano. Minsan nagiging hamon. Paano kami magiging Kristiyano sa loob ng iglesia, sa loob ng aming mga trabaho, Panginoon. Tulungan mo po kami. Kinikilala po namin. Biyaya mo ng lahat. And we believe, Lord. We put our trust in you. Baguhin mo kami from the inside out. Tumutugon kami, Panginoon, sa panawagan mo. At doon sa pagtanggap namin para pumasok sa aming puso, bumababa kami sa trono ng aming buhay. At inaanyayahan ka namin ngayon, Panginoon, na umupo doon, maging Panginoon at tagapagligtas na buo ng buhay. Baguhin mo kami. Aming isipan, baguhin mo sa iyong mga salita, ang aming mga puso,
baguhin mo. Turuan mo kaming magmahal. Bigyan mo kami ng kakayahan na ang sariling ito isuko sa altar. Sa bawat panahon na makikita namin, buhay na buhay ito. Give us that awareness and give us that heart to surrender this. At tulungan mo kami, Panginoon, na makita yung pakikipag-isa namin kay Kristo. Ang lahat ng bagay ginagawa namin dahil sa iyo, para sa iyo. Bigyan mo kami ng puso ng pag-ibig. Gagawin namin ang lahat ng bagay para sa kapulihan niyo. Palahin mo po ang iglesia ito, Panginoon, ang Nagpayong Christian Church. Abutin mo ang lahat ng kapatid. Samahan mo sila. Keep them. Bless them. I speak blessings upon their families. Bless mo ang Pastor Timmy as he leads this church under your care. At palain mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang ministry. I commit them all to you. And I give you back all the glory of Jesus. In Jesus' name. God bless you. Maraming salamat.